Narito ang mga isla ng Indonesia. Sa banda rito, makikita ang village ng Merombok. Simpleng village lang, pero sa gawing taas ng village, merong farm ang mga tao dito kung saan nag-aalaga sila ng mga simpleng livestock. Alam mo na, kambing, manok, baka at iba pa. Yun nga lang, unti-unti nang nawawala ang mga alagang hayop nila. Bakit? Pues meron nang kumukuha sa mga ito at dinadala sa gitna ng kagubatan. Nang imbestiga ng mga tao sa village, ang nangyayari, nakakita sila ng maraming burrows o mga hukay ng mga hayop sa gubat na para bang may isa pang village dito na nagsisimulang lumaki. Ito ang pugad ng mga predators na kamakailan lang lumipat sa gubat na malapit sa mga village at mga tao. At ngayon, nagnanakaw na sila ng mga alagang hayop. Sa puntong yon, kumalat na rin ang mga nasabing predators sa dalawa pang malaking isla ng Indonesia, ang Ringka at Flores. Ang makikita sa mga nasabing hukay o butas sa lupa kanina ay tahanan ng mga Komodo dragons, ang pinakamalaking uri ng lizard o butike sa buong mundo. Buti sana kung alagang hayop lang ang pinoproblema sa mga predators na ito. Kaso hindi, dahil nagsisimula na rin silang manakot at umatake sa mga tao. Hindi lang yan, dahil sa mga huling reports ng mga villagers, ang mga Komodo dragons na ito ay nangihimasok na rin sa mga bayan. Wala namang magagawa ang mga tao sa hayop na ito. Bakit? Hindi lang dahil sa may nakakatakot na lason ang mga komodo, dahil kundi dahil ang mga hayop na ito ay protektado ng gobyerno ng Indonesia. Sa kabilang bahagi naman ng isla ng Indonesia, ang isla ng Java, meron ding mga butas o hukay na kagaya sa mga bahay ng mga Komodo dragons. Pero hindi sila kailanman pwedeng lumipat sa islang ito dahil ang mga butas na ito ay pagmamayari ng mga porcupine, isang simpleng hayop pero isa rin sa mga kinakatakutan ng karamihan sa mga mababangis na predator ng wild. Ang mga porcupine ay may katamtamang laki lamang pero sandata nila ay sobrang delikado na kahit mga predator hindi susugal na kumain ng hayop na ito. Sila ay nababalot ng quill kung tawagin sa English pero sa Tagalog, simpleng mga tinik. Mahabang tinik na talaga namang babaon at sisiksik ng sagad sa laman ng kahit na sinong hayop. Kapag natakot ang mga porcupine, hindi sila yung tipong nagmamadaling tumakbo. Didepensa sila gamit ang pagtalikod at iharap sa iyo ang mga karayom na mas mahaba pa sa mga panturok sa ospital. Matapos makaengkwentro ng mga mababangis na predator, ang hayop na ito agad nilang natututunan na hindi nila ito basta-basta na lang kayang bulasin. Sa madaling salita, kailangan lang naman ng mga taga-village sa Indonesia na magdala ng mga porcupine sa mga isla na sinasakop ng mga Komodo dragons para paatrasin ang nakakatakot at nakamamatay na predator na ito. Pero paano? At pwede nga ba nilang gawin ang bagay na ito? Una, gaano nga ba kaseryoso ang conflict sa pagitan ng Komodo dragons at ng mga tao sa Indonesia? Madalang ba ito o madalas na nangyayari sa mga isla kung saan nakatira ang mga Komodo? I-check natin sa internet. Ayon sa data, ang frequency ng pagkamatay at injury ng mga tao na may kinalaman sa mga komodo ay sporadic. Ibig sabihin, paminsan-minsan lang pero tunay na nangyayari ang mga ito. Madalas na involved sa mga insidente ay mga taga-village, mangingisda at minsan mga bata na aksidenteng nakakasalubong ang mga higanteng butiki na ito. Mas madalas nangyayari ang livestock predation at pagpasok sa mga village. Kinukuha ang mga kambing at manok na inalagaan ng mga tao. Sa mga turista, ang panganib ay mababa lamang dahil sa mga safety protocols at dahil na rin sa mga maasikasong ranger na palagi nakabantay sa safety ng mga turista. Dahil nga protektado ng batas ang hayop na ito, ayon sa mga eksperto, malaki ang chance ay naharap na lalaki lalo ang problemang ito. Dahil palagi nang nangihimasok ang mga dragons sa mga bahay ng tao nang hindi sila basta-basta natataboy o hindi pwedeng sakta ng mga tao dahil sa batas. Unti-unti nang nawawala ang takot nito sa mga tao at balang araw, lalakad na lang ito ng kaswal sa mga palengke, bahay at sa mga lugar kung saan maraming tao na pwedeng mabiktima. At yan mismo ang napapansin ng mga taga-village ng Indonesia. Dahil madalas na sa paligid ng mga tao ang mga Komodo dragons, hindi na nila nakikitang banta ang mga tao. Feel at home na sila kung tutuusin. Habang lumalapit sila sa mga tao, ang panganib na sila ay mga gat ng mga tao ay palaki ng palaki. Pero bakit? Sa una pa lang, bakit nga ba lumalapit na ang mga komodo sa mga village o sa mga tao? Nagbabago ang ugali ng isang predator na hayop depende sa pangangailangan nila. Mas pabor sila sa mga easy prey kung tawagin, madaling mahanap
mabilis mahuli at hindi nila kailangan mag-aksaya ng maraming lakas o enerhiya para lamang makakain. Kapag ang mga prey na kagaya nito ay pahirap ng pahirap makita sa kanilang dating tirahan, aalis sila para maghanap ng bagong teritoryo. Hahanap sila ng source ng pagkain na hindi kailangan ng sobrang effort o pagod at dyan papasok ang mga livestock sa mga village. Hindi dahil sa mga agresibo ang mga komodo kaya sila pumupunta sa malapit sa mga tao, kundi sadyang gutom lang sila. Kaya naman naghanap sila ng lugar na may makakain ng hindi masyadong nahihirapan. At ang dahilan ito ay sapat na para hindi sila masisi. Sinusubukan lang naman ng mga dragons na makasurvive na siyang ginagawa ng lahat ng hayop, pati na tayong mga tao. Ano tingin mo sa sarili mo? Ano ka? Hukom ka? Of course. Bastos tong taong ito. Tadyakin kita eh. Ang paglapit sa mga village ay paglapit sa lugar na may steady na supply ng pagkain. Alam yan ng mga tao. Ang mga komodo na pumupunta sa mga village ay naghahanap ng pagkain dahil wala na silang makita sa gubat o sa dati nilang tahanan. Sa kabilang banda, hindi nakikita ng mga komodo dragons na pagkain ng mga tao. Saka bakit sila magsasayang ng panahon sa mga tao na pwedeng manlaban? Ang mga hayop na ito ay mas gustong umatake sa mga prey na mabilis nilang mahuhuli at mapapatay. Yun nga lang, ang mga komodo ay hindi nag-i-stick sa iisang prey lamang dahil kaya nilang magpalit ng pagkain kung kinakailangan. Halimbawa, kapag umunti na ang mga deer o usa na madalas nilang kinakain sa wild, naghahanap sila ng mga bagong prey at sa mga village, nakakita sila ng mga kambing, manok, baka at iba pa. Daming pagkain dito, parang eat all you can. Isang manok nga. Maaari nating sabihin na wag na lang kaya silang mag-alaga ng hayop para hindi na pumunta ang mga komodo. Walang pagkain, walang panganib, tama? Pero hindi ito ganun kasimple. Alam naman natin na pag sinabing village, isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ay ang pagpa-farm. Hindi nila ito basta-basta maaalis sa buhay nila dahil ito rin ang bumubuhay sa kanila. Halatang takot na rin ang mga tao sa mga village ng Indonesia dahil kung willing sila na isakripisyo ang isa sa kabuhayan nila para sa kaligtasan, talagang takot lang ang makakapagpaliwanag dito. Ayon sa survey, nasa 95% ng tao sa mga village dito ay takot sa mga Komodo dragons. At ang takot na iyon ay may malaking epekto sa pang-araw-araw nilang buhay. Pero kung delikado pala sa mga lugar na ito, bakit nga ba hindi na lang lumipat ang mga tao sa ibang lugar? Kapag ang buhay ng isang pamilya o isang tao ay palaging nalalagay sa alanganin, ang usual na response nating mga tao ay lumayo sa lugar o sa panganib. Problema lang ang mga tao sa lugar na ito ay tila ba nakatali na dito. Mapakultura at ekonomiya at ang paglipat ng tirahan ay isang malaking hamon para sa kahit na sino. Isa sa mga malaking pinagkakakitaan ng mga tao sa lugar na ito ay turismo, ang Komodo National Park. Taong 1980 nang ma-establish ang lugar na ito, pero ngayon lumalaki na ito ng lumalaki. Pagdating sa bilang ng bisita, isang malaking negosyo para sa mga tao at sa park. Kaya paano nga naman sila aalis dito? Ang takot ng mga tao ay hindi nawawala. At ang pag-alis sa lugar ay tila ba hindi option sa mga tao. Kaya naman natuto silang mabuhay sa isla kasama ang mga delikadong Komodo dragons. Swertihan na lang dahil hindi naman nila pwedeng patayin ang mga komodo dahil sa batas. Ayon sa mga balita, maraming tao ang gumagamit ng bato at stick para lamang itaboy ang mga naliligaw na dragons sa village. Yung iba naman ay natatakot at pinapanood lang ang mga Komodo dragons na lumakad sa gitna ng village hanggang sa umalis na lang ito. Pero kulang dahil ang main issue ay hindi pa rin nare-resolba. Halimbawa kapag tinaboy mo ang Komodo dragons at na-agitate ito o nagalit, maaari itong umatake at mauwi sa aksidente. Kaya naman kada encounter ng mga tao sa mga dragons ay napaka-unpredictable ng pwedeng mangyari, lalong-lalo na kung gutom ang mga ito. Para sa kaalaman, ang mga Komodo dragons ay nagtataglay ng specialized glands sa kanilang lower jaw na naglalabas ng isang complex na pinaghalo-halong toxic na protina. Ang venom na ito ay ang pumipigil sa blood clotting o pamumuo ng dugo. Kaya naman nauubos halos ang dugo ng kung sino mang makagat nila. Nagpapababa ng blood pressure at kinalaunan ay magdudulot ng shock sa prey. Dating pinaniniwalaan na dahil sa bakterya sa bunganga ng komodo ang dahilan ng lason o venom. Pero dahil sa patuloy na pag-aaral, napag-alaman na dahil ito sa venom glands. Ngayon, alam na natin kung bakit delikado ang mga Komodo dragons at ang kailangan nila dito ay isang solusyon na pangmatagalan, yung mas sigurado ang kaligtasan ng mga tao. At kapag ang predator na hayop ang problema sa isang lugar, halimbawa dito sa atin, minsan mga buaya na nababalitang kumakain ng tao at nagdadala ng maleta. Maglalagay ka ba ng ibang mabangis na hayop para ilaban sa mga ito? Siyempre hindi. Alangan naman na maglagay ka ng tigre o leon na delikado rin sa mga tao, tama?
Sa kalikasan at sa wild, ang mga predator ay palaging tinitimbang ang risk at ang reward. At kung sila ay maaaring ma-injury o mamatay dahil sa isang hayop, malalaman ng mga predator na hindi ito worth it kainin. At dyan na nga papasok ang mga porcupine. Ang mga porcupine ay mga hayop na mahusay pantaboy sa mga mababangis na predator. Isa sa mga hindi worth it atakihin para sa mga predator. Meron silang mga quills bilang isang matinding defense mechanism na magdudulot ng matinding sakit at sugat na talaga namang aabutin ng mahabang panahon bago pa ito gumaling. Walang duda kung bakit maraming predators ang lumulubay sa mga hayop na ito kahit na mukha naman silang hindi nakakatakot. Hindi ito nagtataglay ng matinding lakas gaya ng mga predator pero kaya nilang mag-inflict ng sugat na maaaring mauwi sa infeksyon at eventually kamatayan. Ang tanong, ang depensa ba ng mga porcupine ay uubra sa mga Komodo dragons na matagal nang naghahari sa mga isla ng Indonesia? Pagpalagay na nating malakas at delikado ang mga Komodo dragons, ang mga lizard na ito ay gumagamit ng pagkagat para sila ay umatake. Sa oras na kumagat sila sa prey, ang kanilang snout o yung bahagi na may ilong sa muka ay ang pinaka-vulnerable. Diyan papasok ang mga quills ng mga porcupine. Kayang-kaya nitong bumaon sa laman o tissue ng Komodo, nagbabara o hindi agad nahuhugot dahil sa mga barb na taglay nito. Ang mga quills ay madalas napuputol sa loob ng sugat. Yan ang nagdudulot ng pamamaga, internal bleeding at infection. Kung hindi pa yan sapat, abay kayang-kaya ding iwagiwas ng mga porcupine ang kanilang buntot para naman talagang baon na baon ang kanilang mga tinik sa kalaban. Ngayon, pag bumaon ba ang mga tinik sa Komodo, ay mamamatay agad ito? Pwes depende pa rin sa sugat at kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng mga tinik na ito. Dahil nga sa mga barb ng quill, hindi ito basta-basta naaalis at kada galaw ng Komodo dragon, lalo lang itong bumabaon sa laman. Marami ng uri ng predators ang namatay na nadokumentaryo dahil lang sa mga porcupine. Hindi naman talaga namamatay agad ang hayop, kundi unti-unti itong nanghihina at nagkakasakit. Dahilan kung bakit hindi na ito makakapag-hunt, lalo na kung predator. At alam naman natin ang kasunod, pagdating sa wild o sa kalikasan, ang mga mahinang nilalang ay walang lugar dito. Ngayon, bakit hindi na lang magparami ng porcupine ang mga taga-village sa isla? Kung posible pala na malaki ang matutulong nito sa mga tao laban sa mga Komodo dragons. Kapag ang isang species ay natural na nakatira sa isang lugar, wala sanang problema. Kailangan na lang nila itong paramihin at hindi na kailangan pang magpasok ng mga non-native na hayop dito. Walang risk na pagkasira o pagkagulo ng isang ecosystem. Ang Indonesia ay meron namang mga native na uri ng porcupine. Ang Malayan porcupine na makikita sa mainland at sa Sumatra. Tapos ang Sunda porcupine na makikita sa isang isla malapit sa mga isla kung saan nakatira ang mga Komodo dragons. So isla lang pala ang pagitan. Pero ang dagat ay isang malaking barrier na hindi kayang tawirin ng mga land animals. Kaya naman hindi talaga magkocross ang landas ng dalawang hayop na ito. Merong tinatawag na conservation translocation kung saan ang parang ito ay nililipat ng mga tao ang isang species o uri ng hayop sa isang lugar para sila ay paramihin. Pero kung sakaling gawin nga nila ang bagay na ito, magkakaepekto kaya ang mga porcupine laban sa mga Komodo dragons o magdudulot lang sila ng mas malaking problema gaya ng mga mongoose na dinala sa bansang Japan. In case kung curious ka, ilalagay ko sa itaas ang link. Ang mga porcupine ay mga cunning na hayop. Hindi sila magdadalawang isip na agawin ang burrows o hukay na ginawa ng ibang hayop kapag nakita nilang walang laman ang mga ito. Meron din silang sapat na lakas para protektahan ang mga ito kung sakali na bumalik ang hayop na nagmamay-ari ng hukay. Kaya naman kapag halimbawa, Komodo dragons ang bumalik sa hukay, ang labanan sa dalawang hayop na ito ay hindi maiiwasan. Ang mga hukay ay parang pagkain din sa wild. Ganun sila ka-crucial o ka-importante sa mga hayop dahil ginagamit nila ito bilang taguan at pahingahan. Literal na ito ang bahay nila. At anong mararamdaman mo kung may pumasok sa bahay mo? Ang kapal ng mukha, ano? Dahil palagi namamasok ng hukay ang mga porcupine, hindi malabong magtagpo ang dalawang ito. Ang mga Komodo dragons ay mga hayop din na hindi nagkukay. Talagang gumagamit na sila ng mga butas na ginawa ng ibang hayop. At ngayon, meron ng tinikan na nakatira dito. Pwes walang opsyon ng mga Komodo kundi maghanap ng bagong bahay o kaya ay sagupain at palayasin ang kasalukuyang nakatira sa bahay nila.
Sa isang masikip na lugar, gaya ng burrows, lamang na lamang dyan ang mga porcupine. Walang chance ang Komodo dragon para agawin pa ito. Ihaharang lang nila ang puwita nila at sureball na ang laban. Walang ibang way sa hayop para lumaban at umatake sa ibang anggulo. Sa mundo ng mga hayop, ang pain o sakit ay isang malaking aral. Halimbawa kapag ang pag-hunt ng mga predator ay nauwi sa isang injury, maaalala nila ito bilang isang malaking pagkakamali. Ang mga predators, hindi nila inuulit ang isang gawain na maaaring magdulot sa kanila ng sakit, injury o kamatayan. Tatatak sa kanila yan habang buhay. Kaya naman, kapag nasaktan sila sa isang hayop ng paulit-ulit, sapat na pahiwatig na yan na tama na, hindi na ito maganda. Kaya naman in theory, maaari talagang iwasan ng mga Komodo dragons ang mga lugar na pinaninirahan ng porcupine. So pwede ngang makatulong ang mga porcupine pangharang sa mga Komodo dragons na pumapasok sa mga village. Ang maganda pa niyan, hindi nila intensyon na patayin ang mga Komodo dahil bawal sa batas yon, kundi nais lang nilang itaboy ang mga ito nang hindi gumagamit ng stick at sumugal at umasa na hindi sila mapapahamak. Pero paano kung ang porcupine mismo ay magdulot din ng problema o mas malaking problema sa mga tao? Kapag pinarami mo ang isang hayop, malaki ang tsansa na magdulot ito ng imbalance sa kalikasan. Bukod pa dyan, gagamitin nila lahat ng mga resources sa lugar para lalo silang dumami. Ang mga porcupine ay kumakain ng mga halaman, puno, at nakakasira din ng mga pananim. Halimbawa sa Italy, kinoconsider na mga invasive species ang mga ito. Sa Pakistan naman, tinuturing silang peste dahil sinisira nila ang mga farmland at mga gubat. Para silang mga daga at narito ang mga pwede nilang idulot. Forest damage. Ang mga porcupine ay kumakain ng soft inner bark ng mga puno. Kapag kinain nila ang palibot ng isang puno, kahit pa hindi nila ito maputol, hihinto ito sa paglaki at mamamatay din kinalaunan. Property destruction. Ang mga porcupine ay nagka-crave sa sodium o asin. Para masatisfy nila ang needs nilang makakain ng asin, nginunguya nila ang mga plywood, mga handles ng mga tools na gawa sa kahoy, mga gulong ng sasakyan, at kahit pa mga brake lines na kinapitan ng asin sa kalsada. Crop raiding. Sa Europe at Asia, madalas silang sumusugod sa mga taniman ng halaman. Kumakain sila ng mga ugat ng punong gulay, patatas, at iba pang mga pananim. Bukod sa mga yan, malaki din ang epekto nila sa iba pang hayop. Sabi nga natin kanina, ang mga burrows o butas ay crucial o importante sa mga hayop sa gubat. Hindi lang sa mga Komodo dragons, ginagamit din ng mga wild pigs at iba pang species ang mga butas na ito bilang bahay. At paano kung na-take over na ito ng mga porcupine? Kailangan nilang maghanap ng bagong bahay kung saan may risk na makain sila ng ibang predator habang wala pa silang nakikita. Ang worst case scenario ay kahit na hindi nila intensyon na patayin ang mga Komodo dragons, maaaring mamatay ang mga ito at maubos ng hindi sinasadya ng mga tao. Once na umalis ang mga Komodo dragons at bumalik sila sa gubat, na unti-unti nang nawawala ang pangunahing prey nila na mga usa dahil sa mga tao. Maaari silang mawala sa mapa ng paunti-unti dahil sa gutom. Kaya naman, ang pangingialam ng mga tao sa kalikasan ay maaaring mag-backfire o magdulot lang ng mas malaking problema. Hindi na bago yan at marami na tayong nakitaan ng ganyan, lalong-lalo na kung nakasubscribe ka sa channel na ito. Kaya naman, gaano nga ba kapraktikal ang solusyon na ito? Ang isang solusyon ay dapat maresolba ang isang problema nang hindi nagdudulot ng panibagong problema, dahil kung hindi, ano pang silbi ng solusyon? Ang solusyong ito ay maaaring temporary lang o maaaring magdulot ng 5 bagong malalaking problema. In the end, ang pag-i-introduce ng porcupine ay isa lamang idea ng mga taga-village, pero hindi pa naman ito pinapayagan o hinahayaang mangyari ng gobyerno ng Indonesia dahil sa mga hindi malinaw na mga consequences. Ang mga Komodo dragons ay mga protected species. Considered din sila na mga endangered species. Kaya naman dapat lang talaga na protektahan din sila. Tandaan na ang pagpasok nila sa mga village ay hindi isang ugali o kagustuhan nila na manakit ng mga tao at kuhanin ang mga alagang hayop. Isa lamang itong response ng mga hayop na ito dahil nga nauubos na ang kanilang mga prey sa kagubatan. Kaya naman, sino nga ba talaga ang may kasalanan? Well, hanggang dito na lang tayo, at kung nagustuhan mo ang video na ito pero hindi ka pa nakakapag-like, may chance ka pa na i-click yan. Maraming salamat at palaging tatandaan na ikaw ay mahalaga. Kita-kits!